Dalawang gamit pa lang namin dito sa kanila. So far naman yung first winner sa club, tapos na ring isa, winner naman sa PHA National MacArthur Race. Pero pag nagkulang kayo sa apat na yon, don't expect na manalo kayo. Tapos yung sistema namin noon, ang mentor namin noon that time ay si Mike Ganus. Nung nasa Korea kasi ako, nag-i-email ako sa kanya, tapos sumasagot naman si Boss Mike Ganus noon. Kumuha din kami sa kanya nung mga product sa Vitaking, pagmamayari ni Boss Mike Ganus that time. Pinashiship ko pa nun sa Korea, tapos nung uwi ko, saka ko iniuwi dito sa Pilipinas yung mga product na yon. Tapos nung naubos na yung mga product na yon, na dito na ako sa Pilipinas, hindi ko na kayang bumili ulit ng mga product na yon kasi shipping fee pa lang nagko-cost na ng mga that time ay mga 15,000 na agad. Shipping fee pa lamang. Wala pa yung product. So kaya na research kami sa tulong ng kapatid ko na kumbaga dito na kami nag-focus sa local. From imported, sumubo kami sa local. So doon na namin na yung Protolite na tapos ay yung Supra Pills. Yung ipinalit namin sa performance pills ng Vitaking product, bali Supra Pills ang ipinalit namin. Kasi yun yung available na dito sa Pilipinas. Tapos yung ibang mga supplements na wala, ipinalit namin ay yung Protolite na. So bali magkakatulong kami nung kapatid ko sa pagre-research kung ano yung mga kailangan ng mga ibon na readily available sa kahit sa maliliit na feed store, poultry supply, ay madali kang makakakuha pag naubusan. Yun lang ang advantage kapag yung dito sa market, mabibili yung vitamins. Anytime, pwede mong bilhin, malapit, kung saan yung mura pa. Tapos may mga tropa din tayo na nag-request dun sa sistemang gamit namin. So kung dati sila, hindi nalay yung ibon nila, ngayon lumalayo na yung ibon nila at saka nakakapagpadulo na din yung iba sa tulong nung sistema namin ginagamit. Ikaw sir, ano mabibigay niyong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa pinapalad sa karera? Patuloy niyong pa-improve ang inyong mga bloodlines, patuloy niyong pa-improve ang inyong sistema, patuloy kayong manalangin. Alam ko, kung kinaya namin, alam ko kakayanin niyo din yun, magtatagumpay din kayo. Basta magpursige lang kayo sa ginagawa nyo. Basta laging mag-pray lang kayo para yung tagumpay ay ibigay sa inyo ni Lord. Lagi sa karera niyo sir, sinasamahan niyo lagi po ng dasal. Oo sir, baga hindi nawawala yun. Yun ang number one sa amin, yung dasal. Katulad nito karera ng PHA, itong MacArthur National Race. So bali, nung kinabukasan na, nung second day, naabangan na. So bali, nasa kwarto lang ako noon. Kumbaga yung dasal ko, yung bang parang constant lang na nakikipag-usap ka sa tropa. Kumbaga ganun yung dasal ko na na sabi ko, Lord, hindi naman po ako umaasa, pero nag-e-expect po ako. Nag-e-expect din po ako na sabi ko, kung ano pong inyong ibibigay sa amin, ipagpapasalamat po namin. Tapos, nung siguro mga after 5 minutes, pagkatapos kong magdasal noon, biglang narinig ko na lang na nasa kwarto pa rin kasi ako noon eh. Bigla na lang nag-iingayan yung mga ibon namin. So sabi ko, parang may dumating, sabi ko. Kasi yung mga ibon namin, pagka may dumadating, sabay-sabay nag-iingayan yan eh. Kaya sabi ko, parang may dumating. So ngayon, di dahan-dahan akong lumabas, tapos sumilip ako dun sa loop. Pagtingin ko dun sa loop, sabi ko, may dumating. Sabi ko, may dumating na ibon kami na galing MacArthur. Ayun, di taranta na naman ako noon na Kasi si Utol ay may trabaho. Kumaga parang monthly meeting, monthly audit, parang gano'n na kaya hindi siya makakapag-abang. So kaya solo ako noon. Kaya bago nung dumating yung ibon, bago ko ma-clock, bali parang mga 15 minutes ko pa bago ma-clock ata kasi nagpalakad-lakad pa ako eh. Tinawag ko pa kay Utol na sabi ko kay Utol na dumating na yung ibon. Tapos sa halip na kunin ko yung sticker at i-clock ko na siya,
ang inuna ko pa magtimpla ng painom kasi wala pa ako naka-ready na pansalubong sa kanya eh. Kaya nagtimpla muna ako ng pansalubong ko sa kanya. Tapos pinainom ko siya. Sabi ni Utol ay tatawagan niya yung pamangking Tinawagan ko ko. yung pamangking ko, tulungan Oo. pagkaklak. Habang ikinaklak namin yung ibon, dahil sa excitement, ayun, umano naman yung acid ko. Yung aking acid biglang umakyat naman. Kaya nung time na yon talagang hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko sa sarili ko na kumbaga parang ewan. Kumbaga parang ewan yung pakiramdam ko noon kasi nga sa sobrang tuwa, sa sobrang nagsama-sama na. So bali ito yung magulang ni Terdimac. So bali last year, kumbaga ininak nila si Chloe. Bali, winner din namin nung last South namin. Tapos MacArthur finisher siya kasi doon sa club namin, zero clocking last year. Finisher siya pero overall din yung yung unang anak nito. Tapos yung padalawang anak nito, yun na. Si Terdimac na. Bali na third clocker ng MacArthur Leyte ng PHA National Race. Tumakalapatid sa magulang. So bali ito yung nanay. Mailap. Bali ito yung nanay. Bali 4 na goke ang nakapasok dito. Bali ibon ni paring Riniel, Paranillo Cueto. Yung nakapasok dito sa ibong ito. Pang ilang beses mo na testing dyan, sir, sa breeding? So bali 2 gamit pa lang namin dito sa kanila. So far naman yung first winner sa club, tapos ring isa winner naman sa PHA National MacArthur Race. Ang angas, no? Tapos ito, sir, itong kak. So itong kak, bali Babkini itong kak. Bali yan yung namin, dominant bloodline namin, yung Babkini. Sir, baka may magtanong na viewers natin mag-out po ba kayo nung magiging anak panan? Kasi breeding pa lang sila ulit eh. Kumbaga wala kaming yung ibang stock namin, nakuha na agad. Hindi na tumagal agad, nakuha na agad. So ngayon, breeding pa lang sila. So tatapusin lang namin yung mga singsing namin sa mga club. Tapos magbi-breed na kami for stock. So mga kalapatids, kaya lagi namin sinasabi dun sa aming sistema sa pag-iibon na pag meron kayo ng 4 na yon ay siguradong mananalo kayo. So number 1 is yung bloodline. Pag meron kayong magandang bloodlines, malaki yung chance nyo na manalo. Tapos yung meron kayong tutok at panahon sa ibon, lahat ng mga pangangailangan nila, lahat ng mga oras ay ibibigay nyo sa kanila. Kumbaga gagantihan nila kayo doon sa magandang ginagawa nyo sa kanila. Tapos ay yung patatlo, yung proper medication. So kapag yung mga naibibigay nyo sa kanila, yung mga pangangailangan nila, yung mga vitamins nila, yung mga pagkain nila, yung tubig nila. So tapos ay yung pang-4, yung maraming dasal. So kapag kakompleto kayo dun sa 4 na yon, sigurado mananalo din kayo kagaya namin. Pero pag nagkulang kayo sa 4 na yon, don't expect na manalo kayo. So bali yan yung sa amin, yan yung pananaw namin. Tapos, sir, tingin niyo po ano yung pinaka-importante sa breeding? Ang pinaka-importante sa amin ay yung kung paano kayo pumili ng breeders. Kasi kami hindi basta-basta Ang tinitingnan namin ay yung kung parehas family of winners. Hindi kami nabase dun sa halimbawa nag-champion lang ngayon. Kumbaga nag-champion nga lang tapos hindi na nasundan. Kumbaga hindi sa amin yun. Kumbaga yun sa amin yung consistency nung bloodlines nila. Halimbawa ay yung inaalam namin kung yung lola nito ay mga winners, yung naging anak nung winners, kung yung mga tiyo-tiyahin ni winners. Kumbaga parang pamilya sila ng mga winners. So yun yung pinaka-strict kami sa breeding. Kung gusto namin ay yung talagang family of winners yung namin, yung pinag-prepare namin para at least ay may 50% of winning. Kung lamang ka na agad sa result, pagka ganun yung iyong ginawang basihan sa pagpili ng mga breeders. Tapos, sir, kayo po pala, paano mag-prepare ng mga ibon nyo bago isabak sa breeding? Bali, ang ginagawa namin, porga lang. Tapos pag nakita namin na maganda na yung katawan niya,
nagpupulbos, kung saan ay puti na ang ilong, Yung nagbubulak-bulak na yung ilong. kasi puti na ang ilong, tapos yung balahiboy, tapos na kung saan ay ready to na, Yung makikintab na. makintab na. Ayun, pwede na namin silang isa lang, ipag-pair. Para sa amin lang hindi kami nagme-medication bago isa lang. Basta kami, porga, makita lang namin na maganda na yung katawan, ready to salang na, pupulbos, yun, pinagbabangga na namin sila. Tapos, sa breeding naman, ang mga gamit naming mga supplements, unang-una sa pagpupurga, ang gamit namin ay Bermex. So, hinahati namin yung isang tablet, yung kalahati lang, yun lang isusubo namin. Fasting ng 1 day, kinabukasan, subo ng isang Bermex. Sa umaga, kinabukasan, tapos ay patoka na sa hapon. Sa feedworm naman, doon sa Pedro, doon kasi hindi ka na magpapasting. Kahit patukain mo sila, Powder siya. bali nagtitimpla lang kami ng ng 10 ml. 10 ml dun sa takalan na ganon, tapos ay dun sa painuman na 1 liter. So bali yun na yung painom namin sa maghapon dun sa mga breeders na pinupurga namin. Tapos yung malatayon na sa isang timba, bali naglalagay kami nung isang boteng malatayon. So nilulublob namin yung mga breeders doon, yung hanggang dito lang sa leeg, para hindi sila makainom pagka yung So make sure na hahawakan nyo mabuti yung mga ibon para pag pumiglas, hindi sila makainom ng tubig na may malatayon. Tapos, sa vitamins naman, hindi kami masyado sa mga vitamins. Sabi, kung ano yung gamit namin sa yung Protolite, all year round na namin gamit yan. Gamit namin sa flyer, gamit namin sa breeder. So, paminsan-minsan, binibigyan namin ng mga breeders noon pag yung bagong salang sila. Pero once na sila yung makapangitlog na, tigil na kami sa pagbibigay ng mga vitamin sa kanila. Kumbaga, tubig-tubig na lang kami. Hinahayaan na namin silang kumbaga, lilimlim. Hinahayaan na namin sila. Tapos, after pag yung nakapisa na, pagka yung medyo malaki-laki na yung inakay, so, doon pa lang ulit kami nagbibigay ng mga, sa painom nila. Siguro mga sa isang linggo ay mga 3 times. 3 times a week kami nagbibigay ng vitamin sa tubig. Yung Protolite, yung ADE. Yun yung binibigay namin na sa mga breeders na may inakay. Hindi kami nagbibigay ng araw-araw. 3 times a week lang kami. Tapos paminsan-minsan bigay ng grits doon sa mga breeders. So far naman, maganda naman yung nagiging resulta dun sa mga anak. Tapos pagdating ng hapon, plain water na kami. Tapos sir, paano pala kayo pumili nung pagpaparisin nyo dito sa Rasalop nyo? So bali, kalimitan ay ang ginagawa namin ay imported sa winner to producer, at saka winner to winner. Tapos pag minsan, mostly kami ay line breeding. Mostly line breeding, yung mga magpinsan sa magpinsan. Lolo-lola sa apo, o kaya naman ay tiyo-tiya sa pamangkin. So, ganun yung aming breeding. Tapos, pag nag-i-infuse naman kami, inaalam namin na yung ini-infuse namin is galing din sa family of winners. Tapos, kapag umanak sila at pumalo din yung anak nila, nanalo, tapos ibabalik namin yon dun sa aming base, para yung aming bloodline is hindi mawala, para andun pa rin. Muli, kami po ang Roald and Hans Makatangay Loop ng Candelaria, Quezon, and we love this game.